Kanina po ay may misa rin kanina sa mga nag-graduate sa Balian Community College. At ito rin yung hamon na ipinahayag paghahanap ng kayamanan na nagpapaligaya. So, may kanya-kanya tayong itinuturing na kayamanan na tawa yung kayamanan na yan ay magpaligaya sa atin. Sapagkat mayroong kayamanan na hindi nagpapaligaya. Sabi ko nga, siguro naman hindi na bago sa inyo ang mga kwento natin. Gusto manalo ng loto. Nung nanalo ng loto, isa rin na feature sa TV. Pagkatapos manalo ng loto, ay mas nagkaroon ng maraming problema. Hindi niya malaman na yan kung paano gagasusin yung kanyang napanalo ng loto. Milyon-milyon. Hindi rin marunong gumamit ng maayos ng pera. Naubos. At ang labas siya rin, mas mahirap pa. Kaysa nung hindi siya nananalo ng loto. Kaya hindi nakapagdulot ng kaligayahan. Ninais niya kayamanan. Kaya mag-ingat tayo. Sabi niya, we have to be careful for what we wish for. Mag-ingat tayo kung ano yung ninanais natin. Na sa tingin natin ay mapahalaga kita natin yung kayamanan na magpapaligaya sa atin. At yun yung ibanghelyo, ito yung tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa kanina, binigyan ko ng pansin itong bagay. Muna ay setting of priorities. Yung pangalawa ay sabi ko nga ay never pag-iiganti. Pero nawa ay gawa ng pag-ibig ng Diyos. At yung pangatlo ay napuno ng pagkakasalanan. Pero sa inyo, yung mga regular church ko, dalawa ang nais namin pag-ilay-nilayan ngayon. Ano ito? Sabi nga, yun pa rin, yung una, sa inyo una, yung prioritization. Yung tinatawag nating hierarchy of values. Naalala ko rin yung campus kami. Nag-away kami ng professor ko. Kasi hindi ko matanda na yung pag-ihi sa kalsada ay Pilipino value. No? Kasi bahagi yun. Well, yun ang kanyang pagkaunawa. Ang pag-ihi ng mga lalaki. Ang lalaki kasi kapag napapahi, kung dalang yan sa piling, hindi yan. Pilipino value. Saan kung hindi Pilipino value yan? Hindi nang pamuti yan eh. Ay, pero yun talaga. Kasi ginagawa ng mga Pilipino. Kaya, culturally, it becomes a value. Kasi, yun ang ginagawa. Pero kung tutulisin, kasi ginagawa. Ako naman ay seminarist, kung nakuha sa seminary. Bahagi yun. Hindi naman kami sanay na mag-mingle na lang sa kalsada. Well, sa akin, hindi yung Pilipino values. Well, nung
kami nagkagalit. So, para Filipino value. Kaya nga, pero hindi lang yung ano yung binabali natin, ano yung pinahalagahan natin, yun pa rin, yung hierarchy of values. Pag sinabi natin hierarchy of values, ibig sabihin natin, may baita. Ito, mahalaga ito. Pero ano yun ang mas pinakamahalaga? Alin dyan yung mas pinahalaga? Mahalaga po yun sapagkat ito yung ginawa ng dalawa. Yung nakakita ng kayamanan sa isang bukid at yung nakakita ng perlas na napakahalaga. Mayroong isa sa mga pinakamalaking perlas sa Pilipinas. Hindi nga lang yun ang kung tawagin natin ay pinakamahal. Pero isa sa pinakamalaki. Hindi ko lang sigurado kung saang bayan, somewhere in Mindanao or in Visaya. Yun ay inilagay nila sa kanilang municipal hall. Napakalaki. Mga ganito palaki. Palapad, hindi bilog. Kalimitan na nakikita natin ay perlas na bilog. Yun, palapad yun. Anyway, ito yung dalawang nakita natin. Nakita nila ito yung pinakita nilang pinakamahalaga. Kaya nilang ipagbili lahat ng kanilang ari-arian. Kaya nilang i-sacrifice. Bakit? Ito yung pinakamahalaga Ito yung pinakamahalaga. Kaya kung sinabi natin hierarchy of values, makita ko natin yun. Kasi kung minsan na yung panahon na ito, yan ang medyo malabo. Kaya mahalaga ka rin sa akin. Tama, mahalaga ka rin sa akin. Mahalaga ako sa iyo. Kaya naman, panglatak lang. Bakit? Mas binigyan mo yung ibang pagpapahalaga. Hindi mo ako inayuna. Kaya pag sinabi natin hierarchy of values, kung may conflict man sa dalawang bagay na nakikita natin yung halaga, alam natin kasi bakit ito yung una. Ito yung uunahin natin. Na dapat natin bigyan ng pansin. At kinakailangan maging, kung tawagin na natin yan, maging palaging yun ang ating pipiliin. Kung sakaling magkakaroon ng conflict. Diyan tayo ngayon medyo mahina. Yung pagkilala ng hierarchy of values. Pinakailangan halaga ng meron, may tinatawag tayong gradation. Ito yung number 1, ito yung number 2, ito yung number 3. Kapag ang binigyan natin ng pansin na yung number 10 at binaliwala natin yung number 1, hindi totoo na siya yung number 1. Pinagpalit natin siya sa number 10. So kaya, kinakailangan yun ay isa sa mga, lalo-lalo na sa mga kabataan. Isa rin ang bahagi, sabi nga, kuminsan nililin lang tayo, may mga nanlilin lang Pinangkitin na natin yung mga tinatawag natin illegal gambling, online. Kaunti lang ito. Pangpalipas oras lang. Pero unti-unti, hinihila ka na. Hinihila ka na. Kasi nga, hindi mo na check. Hindi naman masama ito. Tama, hindi masama ito. Pero pag-ilag ito. Ganon din sa ibang mga bagay na kung saan ay maaaring, sabi nga natin,
hahayaan natin yung ating sarili natin manakaw ang ating kayamanan. Manakaw ang ating kaligayahan. Bakit nanakaw? Pinabayaan. Hindi natin iningatan. Pangalawa, ay sa unang pagbasa, maganda yung unang pagbasa ay nakita natin, nagdingling yung mukha ni Moises. Nagdingling yung mukha ni Moises. Bakit? Kausap niya yung Panginoon. We have also to watch our companions. Sino yung palagi namin nakakasama? Bahagi yun eh. Sino yung nakakasama natin? Naalala mo ito kayo si Bishop, si Cardinal, inutabay natin, na tayo gusto natin maka-influensya. Pero baka hindi natin namamalaya, yung gusto natin influensyahan, nakaka-influensya rin sa atin. Simbayon yun eh. Bahagi yun. Kaya ngayon mga desisyon natin nakabasa nyo sa mga tao na nakakasalungan natin. Magulang natin, kapatid natin, mga kaklase natin, kaibigan natin, asawa, kapatid, kamag-anak, o mga kaibigan. Bahagi yun, ang tawag na doon rin, tapestry of relationship. Para mga sinusubsi. Kasi ang ating pagkilos ay always, kung tawagin natin ay relational. And siyempre, our action also ay nakabasa doon sa mga relasyon nakaakibat mo. Kaya, kinakailangan din natin yung tingnan, sino ba yung mga kasama natin? Kasi, tulad ng Moises, nakakita natin, nagniling yung mukha ni Moises, bakit? Kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Kabahagian. Magamal siya ay para din gabayan ang bayang Israel para ilabas mula sa ito hanggang makarating sa lupang pangako. Bahagi rin yun. Kung tusin naman, talagang siya ay kamukha ng kanyang mga kamabayan. Pero sabi nga natin, ay tayo ay nakaka-influensya at tayo ay nai-influensya ng mga tao kasama natin. Hindi natin may alis yun. Kaya din, sabi nga natin, kung talagang kasama natin ang Diyos, yun ang medyo mabigat, nakakausap ba natin ang Diyos? Sige, ating mga tayo, ng mga nakalipas ng araw, nakakausap ba natin ang Diyos? Kung talagang nakakausap natin ang Diyos, hindi pwede hindi tayo na-influensyahan ng Diyos. Magliling din ang ating mga mukha. Katulad ni Moises, bahagi yun na huwag natin kalimutan. Kasi doon makalimutan ng kumalit, bahagi yun ang pagkilos. Na yun ang kontusin, yun ang tawag sa atin, Kristiyano, mga maliliit na Kristo. Yun ang ibig sabihin nun Mga sabi naman ng iba, Christ, I am nothing without Christ. Medyo may katigil. Pero ibig sabihin ng Kristiyano nila, follower of Christ, katulad ni Kristo, Christ-like. Christ-like.
dapat din naglilingling din tayo. Yung ating mga mukha, katulad ng mukha ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya dapat din, everyday, makita rin sa ating natin yung bahagi na mga Kristo pagkilos natin sa daigdig na ito. Kahit ito paano, kasi bakit sinasabi natin kasama natin ang Diyos. No? Bahagi yun, huwag naman kalimutan. Kaya yung tanong naman ay ibabahagi sa atin yan. Kung nakita natin yung tunay na kayamanan tungkol sa pagkakali ng Diyos, eh walang iba yung alin. Hindi yung dumadami ang pera mo, hindi yung nagiging makapangyarihan ka, hindi yung nagiging kanya sa kundi ay dahil ang lumalapit at nanginginig ang ating mukha katulad ng mukha ni Kristo. Hindi nyo kinakailangan ay dapat sabihin sa akin yun, ako'y kamukha ni Kristo. Hindi. Kinakailangan din. We have to believe in ourselves. Kasi bakit? Nakakabasok natin si Jesus. Nakakaunay natin si Jesus. Bahagi yun ang pagkilos. Hindi yun kung totoo. Kung totoo. Na yung ating ugnayan kay Jesus sa lima, parang history ng ating relationship. Hindi lang sa ugnayan natin, sa bawat isa, sa lipunang ginagalawa natin, sa mga tao, sa lipungan natin ulit sa lahat. Kaya Jesus, nakikita rin kaya yung suli na nagdudugtong mula sa Diyos Panginoon